Nga ba ang panalangin or sa may nakauna sa tuwa? So padayon ta. So ang atong i-tackle karon is about gyapon siya sa history gyapon sa Bible, pero kani siya atong niagi is about man to sa kanang dibali mga basic nga need na to mahibalan about sa kaning Bible. Karon is we will tackle about dispensation, no? On the 7 dispensation of time. Before nato na itakol ang dispensation, ato sa i-kuan ko unsa ni siya. Dispensation or dispensationalism is a method of interpreting history that divides God's work and purpose toward mankind into different periods of time. So sa tibuok Bible, gihisgutan. Di ba naman to 5 ka book atong about sa Pentateuch, motong 5 ka books. Kani po, gidivide yapon siya into 7 dispensation. So, ang dispensation, first dispensation is dispensation of innocence. Sa time sa creation. Anay ko, PPT? Picture lang. Sige, continue ta. Kaning dispensation of innocence is maoni katong ang nabi daw sa moment of creation ni Lord sa humankind or sa tibuok kalibutan. Innocence is dini nga moment wala pay sala. Wala pay sala dani nga panahon. Tungod kay gibuhat sa Dios ang tanang butang para sa kaayuhan. Gibuhat sa Dios ang tanan nga maayo. Wala gibuhat ang Dios nga daot or dautan. Tanan niyang gibuhat sa creation is for good. Ug ang iyang plano sa tao maayo. Pero dili nato kuan ma-deny nga kabalo kita sa istorya. The failure is disobedience. Ang tumong ra gid sa Ginoo dani nga panahon sa iyang gibuhat ang kalibutan ug ang humankind is magsubdue sa earth. At timanon ang Garden of Eden. I-dominion sa tanan nga kahayupan, idumalaon. Mao ginang kuan sa Ginoo, gisugo sa Ginoo sa tao dito nga panahon. And lastly, ang pag-warn niya nga dili kanon ang katong bunga sa kahoy nga nasa tunga. Di ba ni dako gi kay ang gikuan nga warn gid siya didto nga sa dihang kanon nyo na mamatay ka mo. Pero tungod kay dili man gusto sa kaaway nga kana bitong mamaayo ang kanang resulta sa creation ni Lord, nagdisib niya ang tao. Mao ni siya ang first nga dispensation. Ang gusto ra gid sa Dios is mo-obey ta sa iya, timanon ang iyang atiman sa tuwa. Pero na failure si Adan ug si Eva. Nag-disobey sila. Ug ang judgment, ipapahawa sila. Ipapahawa sila sa Garden of Eden. Sa diyang isulod ang sila, ipapahawa sila sa Diyos. So dato nga moment, kung wala nag-disobey, wala sila nga makasulod. Man dispensation of innocence. Sa sinugdanan, wala sala. Pero tungod sa disobedience, dili na ito ma-blame ang gigamit ni Satan nga ang halas. Kaya gigamit naman po siya ni Satan. Dili po na ito ma-blame si Eva. Kaya istoryahan siya sa bitin. Dili po na ito ma-blame si Adan nga nikaon sa tungod kay gitunulan siya sa iyang paris. Dali nga moment, diba, nagpinasahay na sila sa sala. Wala na nag-angkon, wala na nag-claim nga sayop na ko. Datong mani ikadua nga dispensation of conscience. Itong konsensya. Mani ikaduha nga time frame. Katong pagka-expelled sa Garden of Eden hantod sa katong pagka-great flood ang Noah. Mani ikaduha nga dispensation. Itagaan sa Dios tungod kay gikaon man sila dantong bunga, nakabaton ang tao og konsensya. Kabalo na siya for what is good and what is evil. Mani ikaduha nga dispensation. Unya dani nga kuan ang gihatag ra gid sa ang kuan dani. After nitong sala sa katong di bali hindi pagawas na sila,
ang una nga nahitabo dito, after dito, di ba dito sa Genesis gibutang dito, gitunglo sa Dios ang bitin. Motong first, the horse of the serpent, gitunglo sa Dios ang bitin nga sukad karon magkamang ka na sa yuta. So sa unang panahon ang bitin day napat siguro ni sila itiil. Pero tungod kay siya man ang gigamit ni Satan para mahimong ihimplo nga ma-deceive ang tao, i-curse ang serpent. Motong una, ikaduha, ang magmagdo sa babay. Kaya nga dili siguro inani kasakit siguro ang pagmagdos o pag childbearing sa usa ka babay kung wala to nahitabo nga sala. Kaya giusab man to sa Ginoo, niingon to ikaw babay magantos ka sa 9 ka bulan. The conceive 9 months, pagpanganak pagid sakit kayo. So, moto ang anang bunga sa disobedience. Ikatulo, atong niingon dayon ang Ginoo nga tungod karon ang yuta gi-curse na niya ang land na moabot ang mga piste ang mga unsa nga mo kuan tapos kinahanglan nga maningkamot ang tao muugmad og tao ang tao maayo tuluan niya singot aya pa mo tubo ang iya anang dibali tinanong or mga angay natong buhaton so walay ipanalangin sa Dios kung dili ta mulihok. Apil din ni siya sa disobedience. Sa una, ang trabaho ra gid unta sa tao. At imanon ang Garden of Eden. Nano ba dito tanan? Tagaan na sa gigihatag na dito sa Ginoo tanan. Nana dito tanan nangita pag ang tao lisod no. Kung abalo pa lagi siguro sila sa consequences, hindi siguro to nila mahitabo. Hindi siguro to na i-disobey ang Ginoo. Pero wala man lagi ta kabalo sa future, even sa atong kaugalingon karon. Kung kabalo pa lang ta sa consequences sa atong desisyon, sa atong plano, sa atong ginabuhat, sa atong ginalitok, dili na to nabuhaton. Kinsa ba itawon mag-expect na ay kinsa ba magkana bitong gusto nga may tumpawag ka sa kadautan, di ba wala. Pero usahay wrong atong mga movements, wrong atong mga desisyon. Manang diha na din nato i-allow din nato ang Ginoo nga mo'y magdumala sa ato. Kita ang magkuan, ang magdesisyon pero ang Ginoo ang magbuot. Kung gitagaan ta sa Ginoo katungod na mag-decide, same sa nahitabo kang Eva o kang Adan. Pero tungod kay after that two, bisan og gipapahawa sila sa Ginoo dito sa Garden of Eden. Nagpadayon ang Ginoo. Nagpadayon siya sa pagatiman sa tao. Gusto sa Dios nga baghuon ang kuan mo tong niabot lang the great flood. Tagaan niya gigayon ang tao nga mupili. Pero wala gid na minaw dadto. Pila to ka years nga gitukod ni Noah ang arka. Wala ra ba ito isa ka tuig, isa ka bulan. Pila to 100 years man yata to, more than. Pero dadto nga panahon gid na nila say Noah nga buang-buang. Pero si Noah ni obey sa unsay gisugod sa Dios. Kaya kung wala pag ni-obey si Noah, apil siya dito. So wala'y mabilin gihapon. Pero na'y plano gid ang Dios. Moto nga ang pamilyar gid ni Noah yang naluwas. Dito. Wickedness spread, mo ang failure sa panahon sa dispensation of conscience. Every imagination of man's heart was evil. Ang judgment mo din itong the great flood. Dilunupan sa Dios ang kalibutan. Ang tao gihatagan ng konsensya pero wala gihapon gisunod sa kabubuton sa Dios. Resulta nalaglag, kalaglagan. One dispensation of conscience. Hantod karon atong na tanan kumbaga kung atong namana ang sala ni Adan ug ni Eva. Hantod karon kayo ko ba nga grabe gid ang kuan na kanang consequences sa atong disobedience. Generations by generation. Ang kuan bitaw ang tunglo sa disobedience grabe. Hantod karon ato pang nasinati. Ikadulo nga dispensation is dispensation of human government. Ang time frame na to is katong for after the flood. Itong panahon na dahil nila ni Juan, nila ni David, na Moses. Katong nga kuan dito nga kanang the first nga gituboy sa Ginoo nga mahimong hari sa Israel si Saul, di ba? Dali nga mga moment, even dito sa panahon ni Juan, sa bato ni alagi ni Moses katong gikuan niya si Juan gituluan niya si Moses nga
bahinon ang trabaho. Na-govern bitaw ga-govern na ang tao. Kay kinahanglan nga naay mangulo. Kay kung wala ko'y pangulo, gubot kaayo. Moto na nga nang gawas ang katong sila dahil nga mga bitong mga patriarchs from Abraham, Isaac, Jacob. Dato nga moment nga nagsugod ang nag-govern ang tao. Gitudloan sa Dios, gitagaan sa Dios ug ang tao nga mag-govern. Kay kung walay pangulo, gubot, even kini sa church natay mga gina-acknowledge ng mga leaders aron mahimunghan ay ang tanan. Kay kung walay pangulo, wala man dili man siguro ta mahiusa kay lahi man taog mga ideas. So kinahanglan nga naay gi mangulo. Mani ang katulong nga dispensation. Ang saad niya dani is katong bitong misaad niya siya after sa flood. Gisaaran lugan niya si Noah nga dili na niya lunupan ang kalibutan. Ang kana nga saad ang gipamatud ang pinagi sa bangaw. Nagpa-remind na nga dili ginagyud lunupan sa Dios ang tibuok kalibutan. Mo na ang ikatulong nga dispensation. And then kato dayong nahitaw ang kuan ani is the two part gapon is kato bitong kanjud lang ha. Kato ko ning dadi pod nga time frame is apil tong Tory of Babel kadumdum mo dadto. Kato bitong instead nga mo-obey sila sa Ginoo, nag-govern naman nausa naman to sila nanay nangangulo ng ibuan. Dadto nga moment gatukod sila og Tory. Na gusto nila abuton ang langit. Gusto nila nga anong ginawan ba? Instead na mo-obey sa Ginoo, na sila own idea. Na sila own nga kuan ba nga sige magtugod ta og kuan. Pinakataas to siya nga Tory. Ako makita sa nato sa history nga until na wag ito nahuman. Ambot kung na-preserve mo ito karon. Pero datong mga niaging nakabasa ko sa history, makita gini mo sa history sa World Book History ang Tory of Babel. So meaning, dili wala nag-coincide gid ang story sa Bible ug ang history sa World Book. Nga naagid na ni kuan gid siya, ni-exist gid siya ug dito nagsugod ang confusion of language. Sa una day siguro usa ra ang lengguwahe sa tao. Pero tungod sa garbo sa tao, gi-confuse sila sa Ginoo. Naglain-lain ang ilang mga lengguwahe. So wala na sila nakasinabot, so wala na human ang Tory of Babel. Grabe ang plano sa tao, pero giguba gid siya sa Ginoo. Kaya nakita gid sa Ginoo ang garbo sa tao. Dili na ang kabubuton sa Dios ang gituman, kundi ang garbo na sa tao. Bantayonon gid ang garbo sa tao. Kaya makabahid may mo gini siya ang cause of division. Hindi na ma-divide na ang tao, division. Ma-divide ang tao tungod sa garbo. Ang ending na mahitabo gid ang separation. Di ba pag dili magasinabot ang tagsa-tagsa ang magbulag gid sa kagayan. Sa church man na, sa pamilya man na, o bisan unsa nga relasyon, pag dili magasinabot, separation gid ang ending. Which is dapat last resort na gid ang separation. Kung mahimo pa nga kanang kuan bitaw kanang sultian or isgutan, ikuan ba bitaw, dapat last resort na gid ang separation. Kung pwede ba nga makuan, istoryahon, husayon, kana bitong usisahon gid kun sa hinay hinungdan, kitang tanan nalaylay man ta og upbringing. So lahi gid ta og prinsipyo o pagtuo, di ba? Nausa lang ta tungod kay mga Kristohano na ta. Nahiusa ta tungod kay usa na atong Ginoo. Magbase ta sa prinsipyo sa tao, buwag kitang tanan. Pero kay gabase man ta, nahiusa man ta sa prinsipyo sa Dios, murang nagkahiusa ta. Dili biya ta tanan parehas og intelihente at level sa intelidad sa tao. Lahi ta. Ang uban depend na sa kanang word of God, ang uban maupay pagsugod, upay pagkuan. So nagdepende gid ang level. So kung dili nato na ikuan atong kuan, kung magpadayon ta sa atong kaugalingon or sa atong kaugalingon nga desisyon o bisan unsa man na diha,
dili kita magkahiusa. Same sa nahitabo ang nanay confusion. So, kaning the spirit of confusion, gialaw ni sa Ginoo nga mahitabo sa ila tungod kay dili maayo lang tumong. So, ginapag-remindan na sa Ginoo kung nagani ka ng naay pa nga paglibog, mga pandili ginaiya sa Dios. Ato ging tukion kung unsa atong mga tumong. Kay kung gitagagi alaw na sa Ginoo nga nay mahitabo nga manginana sa meaning natay nay apan sa tuwa. So atong nang susihon. Ang explanation na gihatag og otoridad ang tao to govern, pero instead of obeying, nag-unite sila to defy God. Maring mahitabo. Instead nga i-obey nila ang Ginoo, i-defy nila. So, nay confusion nga nahitabo. Ikaupat, dispensation of promise. Abraham to Moses. Led by faith in God's promise, money ang responsibilidad sa usa ka tao or Kristohanon. Muni kato bitaw from Abraham to Moses, kato bitaw ako gingin gisusi bitaw kung isa ba una ra nila gyud. Sa akong nakuanan sa akong pagkuan from Abraham, mato si Abraham giga pamahawar ba siya sa Ginoo sa dadto nila kuan kanang dibali sa iyang yutang na tawhan. Gipadto siya dito sa area dala no promise. Di ba gipalakaw siya. Gipadto siya dala no promise. Ni-obey si Abraham. Kung isaaran sa Dios, nga mahimo siyang great nation, mahimo siyang great father, tatanan. Siya ang sinugdan sa kanang kumbaga kuan sa Israel, kanang clan sa Israel. Si Abraham ang sunod din sa Isaac. Si Isaac dayon mo dahil sunod ni sunod ni mga anak man ni Isaac si Jacob. Kang Jacob dayon nabuo ang 12 tribes of Israel. Tapos sa 12 tribe of Israel, ang duha nato is anak ni Raquel, si Joseph o si Benjamin. Ang gibless ni Lord pagmayo, ang gi-acknowledge niya ay si Joseph. Momento nga si Joseph gibaligya niadto sa Egypt. Nakabot siya sa Egypt tungod kay gibaligya sa iyang mga magulang tungod sa unsa nang hinungdan? Kasina. Gibaligya nila kaugalingong igsoon kay nasina sila binangga wa pud ni Jacob kani po sa ining ginikanan ba panay favoritism impas kini favorite yun. Gimuan ba ni gimuan ni Isaac ni Jacob si Joseph o gatong tsaga kay nga proof 7 colors man yata to di na suya ang mga igsoon nya nagmayong pagit siya sa damgo nga ni daw ang ilang lang mga stars ba to gidungo daw sa kang Joseph samot ka ulit yapon kasina ang iyang mga igsoon sa pagtulong rin mo namo kami mo dungo umuwan sa imo panginanan bitaw to gibaligya nila si Joseph. And after that yabot ang dakong gutom 7 years man yato to nga gutom. So mo na din to ni abot ang katong miski dito na sila sa yuta na nagisaad sa Ginoo kang Abraham, mibiya sila, nibalik sila, niadto sila sa Egypt. Kaya mo naman ito nga gikuha ni Joseph ang iyang kabanay. And that to nga moment, sa dihang-diha na sila sa Egypt, nag-anam sila kadaghan. Nahadlok na sila yung Egyptian. Kaya halos ang ilang population, murag over na sa mga Egyptian nga kuan so plano na pud sa kuan nga motong slave sila. Pila to sila ka years nga naimong slave dito sa Egypt. Motong padala na pud ni sa Ginoo si Moses para ibagawas na pud ang mga Israelitas dito sa Egypt. Kay dili man tumao ang plano sa Dios sa ila. Pero nibalhin man sila kay tungod ni Joseph sumotong nahitabo. Grabe ang history ba ito kung subayan giniwang history sa Bible ba malinaw pug gagawon bitaw nga grabe gid ang kuan daw kana bitaw grabe ang covenant sa Ginoo bisan tuod kapila na nag-disobey ang Israelitas nang pabili ng promise sa Ginoo kay mo man yung gisaad ni Abraham. Usa diyan giluwas na sa Ginoo ang mga Israelites gipadala si Moses. Pagawas na dito sa wilderness nagreklamo na sad. Disobey lang gihapon. Daghan kay sila gibuhat dito sa wilderness nga nag-disobey sa Ginoo. Ipadala na sa Dios og ano bitong mga law ni Moses.
Natong dito dahil natin hitabo ang 10 Commandments. Pero grabe, makayong ika nga, grabe ka faithful si Lord. Maning dispensation of promise. Isaaran sa Dios si Abraham, ug gituman na niya. Kita, kumusta ang saan sa Ginoo? Nakalearn ko gani po na napadaygan ko sa Ginoo ba nga. Sa di adeng mosaad ka sa Dios, dili din na pas taon. Kaya bitong isira kay nato nga, Lord, maulian lang ko Lord. Di mo ginanawa rin ang kondisyon. Lord, maulian lang ko Lord. Kuha lagi ko, maninood lagi ko, na pagka-uli, nalimtan. Na inumduman kita na to kanunay, na ang ato isahad sa Ginoo, covenant na nato sa iyaha. Mapakyas mo ta sa saad sa tao, pero atong paningkamutan nga, dili ginato pakyasan dun sa gisaad sa Diyos ato. Kung gisaad na ni mong anak, ngay panalagad na, ipapangalagad mo sa Ginoo, ayaw sukton gina sa Diyos. O ira ang ginawa mo saad sa ato, kay buhaton gina niya. Pero ikaw gani ang mo, kuan nga Lord, saad ko nimo, nagi kay covenant sa Dios nga imo ginang buhaton, tumanag yun. Same sa nahitabo bitaw ni kuan kinsa to ni Jepta man yata to. Ingon siya nga Lord, kung makadaog ko dani nga gubat, akong ihalad pinagi sa pagsunog kung kinsay una nga motabo sa kuha pag-uli niya. Dawi kami ng pag-uli niya kami nitabo sa niya mong buntong anak na babae. Grabe ang kasubo. Pero siya man ang ibungat, siya man isaad sa Dios. Ug wagi siya nang buya gituman. Kay siya man ang bungat gawas kay si Abraham katong paras niya Abraham nandiyan sa Ginoo nga ihalad si Isaac. Ug sa gituman gyud beton niya. Pero ang Dios man ang ingon dadto nga ihalad nakabalo mo pud siya sa unsay iyang plano. Iya man tong gisuwayan si Abraham. Kay siya man ang ingon, obey lang si Abraham. So, naay kuan nahitabo dadto nga wala niya gipahalad si Isaac. Ilang gitistingan ang faith ni Abraham. Naay pud to kang Jepta kay siya man mismo ang nilito. Siya man ingon ko nga pag once day mo promise ka sa Ginoo, tumanan gid na to. Dili gid basta-basta nga Lord, maulian lang ko. Lord, makapasar lang ko. Lord, makatrabaho lang ko. Na pag hindi lang wala na yung tabo. Panilingan gid na sa Ginoo mong saan. Pahinumduman gid ka sa Dios nga, oy, gisaad mo ni nako. Tumanon gid ang imo. Ang saad sa Dios kay blessing of land, katong land of promise. Pero ang tao wala ni salig kung nagpadayon sa ilang kaugalingong plano. Di ba mo na saad sa Ginoo sa Israel? 40 years sila dito in the wilderness. Pero sa saad sa Ginoo, the land of promise. Pero usahay na yung mga hindrances. Same datong 12 spies nga gipadala. Ang time na ingon nga na di na to kaya. Dagkok yung mga tao dito. Na wag yun grabe nga reklamo. Pero ang duha, idadaan pag-prove nga, dadaan pag-ubas, nga gidayungan pa nila. Nga, sustada giti ang land dito. Grabe ka tabunok, grabe ka kuwan. Laylay ang anggol nga ilang nakita. Usahay, inana, gabunta. Ang gisaad sa Diyos, maayo nga ugma. Ang gisaad sa Diyos, nakuha, pero wala naging ng Diyos nga makuha na ito na sa yano-yano lang. Pero ba dayon ta? Dili na to, manang lalahing tag-anggol nga makita, ato din butang atong focus sa anggol nga ang panalangin sa Dios. Naay ba na mga hindrances, pero mas lamang gid ang plano sa Dios, ug ang saad sa Dios. Ikaw no, dispensation of grace from cross to rapture. Yabot na dayon ni katong panahon ni Christ. Gisaad ni sa Dios. Sa diyan na failure ang first humankind. Badala niya si Jesu Cristo. Sa Old Testament, kapila na gipadaya dito, even sa Isaias, gipadaya dito nga na siya gipadala. Badala niya yung bugtong anak, nga may magluwas sa kalibutan. Ang atong responsibilidad din isip tao is to accept Christ. Pero, subo nga pamalandungon, usahay, dili nato nakikihatagan o kabugaton. Labi na sa mga tao nga wapay relasyon sa Diyos. Ibig bang hitabo na to sa Pilipinas karon? Kayon ko ba nga nato yung nag-comment bitaw nga
isalit na gid sa tanan sa Dios. Dili di pwede nga basta man ginagmay mga butang ko no, manikawot ko no kuan. Ayan ako no nang manampit sa Ginoo ko ng mga dinagko ng problema ba. Na dili man ang gusto sa Ginoo. Dependent man ang gusto sa Ginoo sa tuwa sa iya ha. Gusto sa Dios nga sa tanang butang i-acknowledge nato siya sa tanang butang ato siya i-appeal maski sa mga decision making. Nakayong ko nga la inana nagiday ka. Usahay makayong kita nga dili gid ng tao. Pras na to, walang kabalo na tas kahibalo, kabalo na tas pangaturan, yun na nito. Nagi din mga tao, wala kabalo sa pangaturan. So, kailangan din na ito po i-share. Dili sila maisayod sa gusto sa Diyos or sa ituhon sa Diyos sa tao kung mula yung istorya nila. Kaya hindi ko, even karon sa sakana bitong naimo naman gid ng, kumbaga si Castro Baybay nun na nasikat ko na si Lord, dumagin na i-mention ni Alan Peter Cayetano. O sige, saan na gusto i-kuhan diya, i-glorify. Naiuban mga tao nga, murag, ginamak nila kay, ano ko no, gigamit-gamit ako ng Bible verse. Na ako kung na-learn, nga dili giday na ito pwede nga, kansawan ang tao nga gagamit ng versikulo, gagamit ng Biblia tungod kay, bisan og kana siya nga tao, imperfect na, perfect ba yan ang Diyos? Pulong na sa Dios ngayon gigamit. Bisan kinsa na kayo giday ko nga. Bisan kinsa nga mo share sa pulong sa Ginoo, dapat ginatudaan mo Espiritu. Tungod imbis ka na nga bisan mga kaingon ta nga Jesus mo ginaplikar sa kaugalingon. Ila naman ang natulubagon sa Dios. Pero ang atong paminawon isang pulong ang ipadayag sa Dios kay wala na kabalo. Ang Holy Spirit ang naghunghong dadto. Kay isulti na. Nakita tao kay judgmental kay ta. Mingon dahil ta nga, gamit sa bersikulo sa Bible, mura sa kaperpekto nga otro pagbayak. Sa inanabiya ta, dili tagatuo sa pulong sa Dios sa tao, pinagi sa tao nga bungat na ini. Gahukom ta. Nga, wala magaling na ni mo natuman na ikaw na hinoon. Ako na hinoon mo istoryahan nga, mas lamang ba ko ni mo kahibalo about na. Pero sabi, dili, dapat biya gyapon maminaw ta. Bisan pa og butang ta nga mas lamang imong kahibalo sa Biblia, lamang imong mas dipin imong relasyon sa Ginoo. Pero nay mga moments sa tong kinabuhi nga kasayop ta. Dili sa tanang panahon insakto ta. Dili tungod kay nagsige tag lito sa bersikulo sa Biblia, gamit ato ang pulong sa Dios. Pero hindi ta insakto. Nay mga moments sa tong kinabuhi nga sayop pud ta. Sayop atong decision making, sayop atong mga pinulungan, sayop ang atong hatag sa unsay atong angay ni kuan. Nay mga inanha bitaw nga. So kailangan din nga mahimo tang wise. Dili na to hugman mga tao nga nagamit sa kuan, dili pud nato dapat ni kanang baga na bitaw mga kaingon gi ko ba nga karon bitaw nga moment dapat ang mga Pilipino magkahiusa. Usahay mong good kay kanang tungod sa blindness of loyalty ba. Loyal na kay tas politician. Wala na imong loyal sa unsay kamatuoran. So, asa Kristohanon mahimo gid itang kanang mahimo tang discernment atong discernment mo atong ikuan bitaw kung unsa ang kamatuoran. Kaya usahay mong good kay mo tungod sa atong pagka kuan bitaw kanang blind loyalty. Kaya lagi dili man natanan perfecto nga atong tawo nga ginatubang. So dili pud siya mahimong rason nga hukman nimo ang tawo. Laylay gid ang kuan sa Ginoo ba? Mali dayon ang kanang responsibility as a Christian, salvation through Christ. Palaganap gid ang kamatuoran ug ang bahin ni Kristo. Failure. Sadly, dagan ga reject sa Dios. Diba? Sunod na ko mga lagad. Sunod na ng Ginoo, permintiw ng Ginoo. Usahay na nata. Permintiw na masabot ang Dios. Ato na lang ilas option or ilas kuan na lang nato ang Ginoo. Ang judgment dahil dani ang giabot nga tribulation. Kato bitong maabot ang panahon nga mawala na ang Espiritu sa Dios sa kalibutan. So mag-create na siya chaos. Di ba ang aware ba mo sa rapture? Di ang ako sa base pud sa akong na kuan ra pud na knowledge about rapture is
kuhaon sa Dios ang mga tao nga iya. Sige. Kuhaon sa Dios ang iya. Mga panahon dito bitong gibutang sa Mateo man yata to. Nasa diyang duha ang naguma, ang isa nawala. Moni ang gikuan sa Dios nga rapture. O ang wanda ni sa dihang nagnay nabilin. Atong mga nagduha-duha o walay relasyon sa Ginoo, muni dai ang judgment, ang tribulation. Watuno ni, we are living in the last days. Libre ang kaluwasan. Pero sa usay gina-reject na to. Pero kita po usahay mga Christian, kuha na to ang, kuha ito, kanang itong uban. Usay gina-define na to ang Ginoo. Instead na ma-share ta sa pulong sa Ginoo. Pero usahay lagi, kahadlok matahugman. Ang kahadlok matagawaw man ta usahay, dili na to gina-share. Mabawat sa Ginoo. Same sa kahitabo ni Kuan Bangaron ba ni Alan Cayetano, daghan kay ka mak sa iyaha, daghan kay ka kuan sa iyaha, gaulog-ulog sa iyaha. Pero kayo gi ko nga Lord, dapat ra man gyud nga mag-honor ka, mag-glorify ka. Kinsa man tay gusto nga acknowledge day sa tao, kinsa man tay gusto ikuan eh. Nga kuan. Kato kang ka sa Castro kay murag siya makiri about sa God. From nanimbaw ka mali yung bubog mga minaw na ko tayo ba. Pero kayo hindi ko nga, kinsa man day gusto na to, imong sikat, di ba? Ang Ginoo ra man gyud ta dapat. Kay iya man ang nga honor. Karon nga panahon libre ang kaluwasan pinagi sa grasya ni Kristo. Pero ang tao gihapon daghan ang dili mo dawat. Manang giingon nga sadyang sa atong pag-share sa pulong sa Dios, mudawat man or dili, ila na nakatulubagon. At least, kabalo sila. Pito or last nga dispensation of kingdom. Time frame millennium or karon up to this time. Ang atong raging gikuan dali sa Ginoo, ang responsibilidad nato is obey Christ. Padayon ta nga mo obey. Ano may mong tungod sa faith, buhat of faithfulness. More ginaangguan. Failure, final rebellion after 1,000 years. Judgment. Patunod din sa second coming ni Christ. Sa katapusan, si Kristo maghari sa kalibutan. Bisan pa ang uban musupag gihapon, pero ang final judgment magdala sa internal separation or internal fellowship with God. Hindi sa kalibutan kitang tanan lumalabay lamang. Pero sa dihang baton ta ni Kristo, nangalagad ta dili para sa kalibutan nun nga panahon, kundi sa internal life na gisaad sa Dios. So duha ra gyud ang padulngan nato. Either internal fellowship sa Ginoo or internal separation. Nagi-separation yung mahitabo. So pili lang ta asa to padulong. Conclusion, ang pattern sa tanan dispensation, man fails, but God remains faithful. Kapila na ta nasayop, tubangan sa Dios. Sa Biblia man ng mga tao o sa atong kaugalingon. Kapila na ta na failure, apan padayon ang Dios nga nahimong faithful. Kanimo kanako napang tanan. Amen. Christ reigns forever. Amen. In Revelation 21 verse 3 to 4, God dwelling with His people eternity. Magiguban gid ang Dios sa iyahang tao, mga katawhan. To God be all the glory and honor, may buntag sa tanan. Balik sa kapatid. Amo ning hatag nga higayon no karon na Sunday gyud na balag